And it's cooking time. At wait lang, may napansin ako. Grabe, ang haba na sili. Grabe naman. Noon nga, nakakita na ako ng labanos na ganito talaga kalaki. Tapos meron pa palang siling gantong kalaki at pechay. Grabe. Ang healthy talaga ng halaman dito. Ang gandang dynamite nito Wow, laki naman. And siguro alam nyo na ang ating ulam for today, kilawing labanus. And from work nga, first time kong gabihin dito sa daan. Grabe. At saka nakasaka ako ng bus. Dahil usually ay sinusundo talaga ako ni Lolo. Pero sa totoo lang, maaga pa yan. Siguro mga before 5 pa lang yan. Grabe. Dahil winter na, ay madaling ang dumilim dito. And dahil sa timing nga sa labas ng lahat, estudyante, nagtatrabaho, medyo maginit-ginit ang traffic pag ganitong oras. Pero pagkalipas naman ng time na yun, ay okay na ulit ang kalsada. Andito tayo sa pinaka-main ng city ng Lower Hutt. Kaya medyo ma-traffic. Yan ang Queen's Gate. Yan tayo lagi. Minsan pumapasyal lang, walang shopping. Pero alam niyo ba, doon sa motorway, doon sa expressway, kung tawagin dyan sa atin, mas traffic doon. Dahil marami din dito ang nagtatrabaho sa city ng Wellington. Yan ang moment natin sa loob ng bus. Kita niyo, may nakatayo pa. And malapit-lapit na nga tayo at may naisip ang lola nyo. And nag-chat nga ako kay Lolo. Sabi ko, kaunin ako sa bus stop na kulay green. Ko dahil nga madilim na, medyo scary. Babalambing lang. Sabi ko, kaunin ako at magjuwa-juwaan kami. And tinignan ko nga kung nandun siya, pero wala! Grabe! Bakit kaya? May parang magdigmaan mo yan. Ganap mamaya. Ay nako, ang lolo nyo, busy. Wala sa tagpuan. Yes, gabi na ako nakauwi. And hindi siguro nababasa ni Lolo. Nasaan kaya yun? So naglakad tuloy ako mag-isa. Grabe! Diba gabi na. Ayan yung ating lalakaran Ayan mag-aalas 6 pa lang ng gabi. 5:30 lang. Grabe, ang dilim na tahimik. Pero okay lang, safe naman dito. Ayan. Nag-text sa akin. Tingnan natin kung ano sabi. Pero andito na ako. Ano pa? Wala na. Naku, nagkamali pala ng bus stop. Ala dito. Nagkamali ng bus stop, doon nagpunta. Dito ako nagpapaitay. Kasi maalam pa sa sinabi ko, sabing sa bus stop na green. Paano na yung jowa-jowaan natin? Nko. Sabi ko, intayin mo ako sa bus stop na green. Sabi ko, intayin mo ako sa bus stop na green. Sino ga inintay mo doon sa ibang bus stop? Ha? Sino inintay mo sa ibang bus stop? Dito Ay, nako. Ano dumating na order mo? Dine! Kunin mo! Yun. Ang liit naman. Ano yan? Ano yan? Sweets. May chocolate yan. Ay, batikim naman. Diba? Ang juwa-juwaan, walang naganap. Sa pintulan lang kami nagjuwa-juwaan. At least nag-effort naman. Ibang bus stop nga lang ang pinuntahan. Maalam pa sa bus na binigay ko, ay doon nga ako bababa, kaya ko nga doon siya itinuro. Maalam pa. And sabi nga niya sa akin, mayroon siyang in-order na DoorDash lang pamerienda, combine ng kape. Wow! Bawing-bawi. Ang charap. Time check. It's 6:50 na. And maaga tayo ngayon kasi
meron tayong tatagpuin. It's coffee time sa umaga bago pumasok sa work. Tingnan nyo, ang dilim pa. Ayan, 6:50 in the morning. Madilim na, madilim pa. And compare sa mga nakaraang umaga, hindi masyadong kalamigan ngayon. Kasi kauulan lang ng mga nakaraang araw. Siguro pag hindi kasi umuulan, sobrang lamig. Kauulan lang. And let's go na. Bago tayo makakarating sa ating work. Alam nyo, pag sa umaga pag sabi rin ni Lolo, nakaranas din siya. Pag masyadong malamig, yung mga moist ng sasakyan, nagiging yellow. Hindi ko pa yung nawi-witness. Pero si Lolo na-witness na. So, pag ganun, binubuhusan nila ng tubig. Parang mag-melt yung yellow kasi masyama nga naman na yung bintana ng sasakyan mo ay yellow. Dahil ako, late na akong gumising. Mga before 6. Yung mga yellow noon ay melt na. Mas maga si Lolo na lumalabas sa akin. Kasi malayo ang kanyang work. Hintayin na lang natin dito ang bus. Kaya makikita mo sa mga basurahan, sasakyan, bakod, puros mga moist. Dahil nga malamig. Ganon nga yung winter dito. Minsan mainit. Mainit din naman sa mga tanghali. Pero mas madalas ay maulan at saka makulimlim. Yun. Kaya minsan pag yung nagsasampay ako ng damit sa labas at mainit, ang sarap na feelings. Kasi nakakamiss din yung warm. Paano pag wala tayong asawa dito, ano? Hindi natin mararamdaman yung warm. Minsan nga pag sa umaga, tas duty ka, nakakatamad gumising. Pero iisipin mo yung mga bayarin. Ewan ko, makatulog ka pa sa yung bayarin. Dapat bumangon at magtrabaho. Ay, ang palemo ng kapitbahay. Bakit hindi nilang kinukuha? Bikini Ming. Daming hinog na. Good morning! Ang lamig! At hinihintay ko na lang yung sampayin ko. Yung towel namin, hindi na matuyo. Lagi na lang mamasa-masa. Kaya, maayuom. Ang amoy, kaya pinaarawan ko. Yes, maaraw ngayon, pero malamig. Kumuusok pa rin yung bibig ko. Kakainom ko lang ng kape. Sana matuyo. Good luck! And ari yung ating lemon. Yan yung lemon natin, Yan, kakaunti na lang yung hinog. Meron pang mga hilaw nasa baba. Pero yung hinog, ayun, nasa tuktok. Hindi ko maabot. And bala kong mag-harvest ulit. Ewan ko kung makukuha ko yan. Kasi marami pa naman, makapagdala ng kaunti sa work. Meron din nakakapaghingi sa amin ng mga ka-church. Pero hindi ko nga abot. Yung paparoon. Paano yan? Hindi katulad nung sa kapitbahay natin. Hindi yata hina-harvest. Gusto ko nang makapagsabi ng bikini man. Hindi ko alam kung anong lahi nun. Pero nadadaanan ko nga. Yun, nakita nyo sa picture. Ang dami ng hinog. At saka maganda yung puno nila. Pero mas mababa naman yung atin. Mas mataas yung kanila. And ano kayang ginagawa dun? Medyo madulas pa lang. Kahoy, basya. Moist, hamog-hamog. Itinan nyo naman ang dingding. Hamog-hamog din. Yan. Hamog-hamog. And ano ba mga kaganapan natin? So yun nga, nakapagkape tayo. Tapos minsan madami na rin tayo nakasama sa pagko-coffee.
At marami na rin tayong natikman. May May koping swak na swak, may malamig, merong nilalamig. Ayoko kasi ng kapeng yung lipas na ang init. Gusto ko yung mainit talaga. Kaya hanggat maaari, ang ino-order ko yung chill talagang. Kung hindi rin lang mainit, ayun na lang iced coffee. Para deserve. Deserve. Tapos ang mahilig silang magkape dito. Tapos, and kung napapansin nyo, tumatambay ako dito sa labas kasi mainit. Masarap tumambay dito ngayon. And saka baka nasasawa na ko sa ating pakwarto. Lagi. Kaya dito muna tayo. Tama nga lang kayo sa init. Tapos minsan nakasama na rin rating magkape yung ating manager. At minsan ay nakakalibre. Minsan lagi pala libre. Hindi ko na rin nakita yung video na kasama natin si manager, kasama natin si Kia. Hindi pala video, pictures. Hindi ko na nakita, hindi ko na naisama sa ating vlog. And yes, may update nga ako sa aking halaman. At ayun, yung ating cactus season na yata ngayon, yun ang pamamulaklak. Tingnan pala natin kung nadagdagan yung bulaklak niya. Ang dami ng mga anak ng ating ano nga ang tawag dito? Ano nga ang tawag sa inyo? Nakalimutan ko na. Ayan, nadagdagan na nga ng bulaklak. Ilan na yung nadagdag. Ito yung dati. Saka itich. Tapos ayun, nadagdagan na ng isa. Galing yan sa ating manager. Kaya Ma'am Edit. Ayan, picturean ulit natin. Nakita yung maraming bulaklak. At mga bulaklak pandarating. Picturean natin. Tapos ito yung naalala nyo, yung malaki excuse me po. Yung malaki magbulaklak. Meron na siyang anak. Mas malaki pa sa kanyang nanay. Parang kami lang ni Rapamoy. Ayan, tapos yung ating nag-yellow na. Season na ng pag-yellow niya. Minsan red, naging yellow. Tapos, ayan. Kailangan na natin diligan siguro. At ito, hindi ko alam kung ano nangyayari dito. Nagkakasakit siya. Nasusunog. Kaya because of the sunlight. Dahil mainit dito pag umaga naman. O kulang lang sa dilig. Moist naman. Matuyo-tuyo na. Madilaw. Saan ba na? Yan, dyan na lang. Observe pa natin. Ayan baka naiinitan dito pero meron din naman sa ilalim. Anong sakit mo? Ito super lush na niya. Sige, maganda lang kayo dyan. And kung nabanggit ko sa inyo, meron tayong bagong kasama sa trabaho, si Maricar, yung Pinay. Tapos meron din tayong Indonesian na kasama. Sakit siya naman yung lalaki. Ito yung picture niya. Dahil sabi niya, gusto din daw niya magpicture. Sabi niya, kung gusto din sumama sa vlog. Minsan, nangihingi siya sa akin ng mga picture ng mga pinuntahan natin dito. Pero, pinapasa ko naman, syempre, be kind. Mabait siya. And, abangan natin kung makakipag-nosebleed English yan tayo sa Indonesia natin ka-work. Tingnan natin. Ano siya, yung masayahin din. Mabait. Kaya, okay. And i-check na natin ating nilalabhan. Baka maisasampay na. Gosh. Pero may in-order si Lolong bagong sampayan. Kasi yun. Sira-sira na. Marami nang pinagdaanan. Tingnan natin yung ating bagong sampayan kung ano magiging itsura. Pero baka gamitin ko pa rin ito. Kasi lalo na ngayon. Hindi magandang weather. And, diba? Nakatuyo tayo ng sinambay. And yes, I'm back. Hindi pa din ako naliligo. And may sasabihin nga pala ako dun sa tungkol sa ating katrabaho si Ekatut. And English yan natin. Baka minsan makapanood siya at nakasubscribe siya sa atin . Yes, Ekatut. Welcome to New Zealand. As well as us. Bago din sa New Zealand. And I'm so happy sa iyong mali.
Paano ba natin yung sasabihin? And we are so happy for your wife and your son. Yes. And I wish them good luck. And sinasabi niya, marami na rin siyang alam na Tagalog, pero sinasabi din niya na some words are the same meaning in Tagalog. Tulad nung, like for example, sick, sakit, same meaning. Yung utang, credit din sa kanya. There are words that are, paano natin sasabihin yan? There are words, there are some Indonesian and Tagalog words are same in meaning. May nakapagsabi na rin nga sa akin na sa Malaysia daw, madami din namang words na same meaning sa atin. As well as sa Indonesia, dahil nalalaman natin kay Ekatot, yung aray, parang yung same meaning din na it's hurt. Yon, naiintindihan kaya ako ni Ekatot kung marinig niya ako. Marami na rin siyang mga alam na Tagalog words at napapagkamalan din nga siyang kabayan. And yes, Ekatot, see you at work. And speaking of work, nadagdagan na naman ang ginagawa ng lola nyo. At kung naalala nyo yung last vlog ko, yung tinotoast ko, yan yun. Pag pinaprepare na siya, diba? Ang ila dyan, natikman ko na, ang iba hindi. At tingnan nyo naman ang kulay, ang gaganda, no? Yan, hilaw yan. Pero nakakatikim na ako niyan, okay naman. Ito, hindi ko pa natitikman, fresh tuna. And paglabas ko nga sa work, may nakita kong cute na sasakyan. Yan o, yung naaalis yung bubong niya. Sosyal. At may lumapit na babae, siya pala yung may-ari. At buti na lang, bago ako nagpicture, nagpaalam naman ako. And sabi ko pa, can I take picture of your car? At pumayag naman ang lola nyo. At sabi pa nga niya, isama ko pa nga siya sa picture. O, diba, bongga. Pero ang cute ng kanya sasakyan, ng kulay yellow pa. Tapos maliit, ang cute, bagay-bagay sa mga single na girls. Parang 2-seater lang siyang sasakyan. Pero ang cute, nice. And Lomi for merienda. And till next video, bye!